Semana Santa ngayon at, nasa panahon ng pagnilay-nilay 'no, kaya hindi ako masyadong nagla-live ngayon ng mga, um, hard-hitting na topics. Political pa rin naman, pero may religious na tono, 'yun. Siyempre, kasi nasa Semana Santa tayo ngayon. 'Pag tiningnan natin talagang napakarelihiyoso nating mga Pilipino. Ang tawag nga natin napaka-devout natin na Katoliko. Napaka-devout. Grabe, tayo lang ang tanging Kristiyanong bansa sa Asya. Siyempre, kahit naman sa ibang mga bansa sa Asya, mayroon din diyang mga Christian population. Halimbawa, kahit naman sa China may mga Kristiyano, pero ang Pilipinas ang talagang predominantly tayo, Kristiyano, lalo Katoliko. Kasi yung mga katabing bansa natin tulad ng Indonesia, Malaysia, mga ano yan eh, bansang Muslim yan. Yung ano naman, yung mga Vietnam na yan, ang India, syempre Asia din yan. Pero ano yan, Hindu, mayroon din diyang Muslim, mayroon din diyang Buddhism. Ganon din yung mga bansa na ang Vietnam, ano yan eh, Buddhism, Hinduism, Confucianism, Taoism. Kaya ang Pilipinas talaga yung tanging bansa sa Asia na Kristiyano. Ngayon, nakakalungkot na bilang tanging Kristiyanong bansa sa Asia, pero nung panahon ni Duterte, ano, 6 years na panahon ni Duterte, grabe ano, yung ating mga Christian values parang nawala, sinira, ano. Hindi naman ganap na nawala, pero imagine ninyo, sa atin, sa bawat isa sa atin, may kapamilya tayo, may kamag-anak tayo, may kaibigan tayo, may mga kakilala tayo na hindi mo papaniwalaan na susuportahan nila yung mga ginawa ni Duterte. Marami ang napaniwala ni Duterte noon sa loob ng 6 na taon. Marami nga akong mga kaibigan, mga lawyers, mga professionals, naniwala sila na tama yung pinagagawa ni Duterte. Ako nga, ilang kaibigan ko, yung kabats ko nung high school pinatay, biktima ng war on drugs dito sa Naga City. At tayo, nakikita natin, nababalita sa dyaryo noon, halos gabi-gabi, laman ng mga balita sa dyaryo ang tungkol sa mga pagpatay. Mga pagpatay. And yet, parang sa ating mga kababayan, sa ating mga kakilala, kaibigan, kapamilya, nakakalungkot, marami nagpapalakpakan pa. At nung maraming mga namamatay, yung pinag-uusapan natin ditong namamatay, hindi naman 100 lang or 1,000. Hindi. Kaya nga nakakalungkot na kahit ngayon, maraming nagsasabi, hindi daw nila maunawaan bakit dinala si Duterte sa ICC. Ha? Samantalang pwede naman litisin dito sa ating bansa. Hindi. Ang ginawa ni Duterte ay karumal-dumal na krimen sa sangkatauhan. Crimes against humanity. Hindi lang naman yan 100. Lalong hindi lang 1,000. Pinaniniwala ang 25,000 to 35,000 ang namatay. Alam naman natin noon, nung kasagsagan ni Duterte sa 6 na taon niya, halos gabi-gabi laman ng mga balita, namamatay sa Caloocan sa isang gabi, mga 35, 50, ganun din sa Bulacan, ganun bilang halos. And yet, ang ating mga kababayan, parang tinanggap na yun na tama yan. Tama yung ginagawa ng presidente. Maubos na yung mga adik sa ating bansa. Tama ba yun? 'Di ba nakakalungkot na tayo'y Kristiyanong bansa, tanging Kristiyanong bansa. Kailangan natin ng collective cleansing kasi talagang maraming nasira sa ating mga values at 'di ba bilang Kristiyano, ano ang pinakapangunahin nating binibigyan ng halaga? Buhay, life. Ang tinuturo sa atin sa katuroang Kristiyano, tanging Diyos lang ang may karapatang kumuha ng buhay ng tao. Kaya nga tayo ayaw natin ng death penalty sa ating bansa, 'di ba? Bakit? Kasi Kristiyanong bansa tayo eh. Kaya napakalungkot na yung napakahalagang value, yung pagpapahalaga sa buhay ng tao, biglang nawala yun. Ang pumalit ay okay lang yang mga pagpatay na yan. Tama lang yan, pinapatay ang mga adik na yan, salot yan sa lipunan. Imagine niyo yan mga kabunyog ano, mga kababayan. Napakaraming beses ko ng naging topic ang tungkol sa korapsyon. Ako ba'y nag-propose na, ang dapat sa mga korap na yan, patayin. Dapat ibalik ang death penalty? Never.
Hindi ko yan. Kasi hindi ako sang-ayon sa death penalty. Kahit pa sa mga magmandarambong na yan. Kaya nung nangyari nung panahon ni Duterte, na pinapatay ang mga tao, ano? Gabi-gabi nababalitaan natin, 50 pinatay sa Pasay, 35 pinatay sa Marikina. Gabi-gabi yan, gabi-gabi. At sabi ni Duterte, natutuwa siya na sana sunod-sunod ito, yung mga pagpatay na yan. Kaya, ang isa pa, imagine niyo yung panahon ni Duterte, tinawag niya ang Diyos na stupid God. Stupido daw ang Diyos. And yet, presidente yan ng bansa natin. Alam mo, pag sinabi mong presidente ka, ikaw ang head of government at ikaw ang head of state. Yung concept na yan ng head of state sa head of government, sa ibang bansa tulad ng Great Britain, iba ang head of state sa head of government. Sino ang head of government? Ang head of government ay ang prime minister. Ang head of state ay ang king. Sa ngayon si King Charles, ano? So kapag sinabi mong head of state ka, ikaw yung simbolo ng state. Ikaw yung kagalang-galang, karespe-respetong nagsisimbolo ng bansa. Kaya ikaw yung head of state. Pag sinabi mo namang head of government, ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sa pagitan ng dalawa, yung head of state sa head of government, kailangan kapag head of state ka, nire-respeto ka. Kumbaga, hindi ka dapat na-i-involve sa iskandalo. Hindi ka dapat na-i-involve sa mga kabastusan, sa mga krimen. Kasi ikaw yung head of state. Ikaw yung symbol ng bansa. Sa atin, ang president, head of state, head of government. Sa totoo lang, anong nangyari? Anong nangyari? Imagine niyo, tawagin mo ang Diyos na stupid. Hindi niya yan pinagsisihan. Ikaw pa naman yung head of state. Ibig sabihin, ikaw ang simbolo ng lahing Pilipino or ng bansang Pilipinas. Ikaw yung kagalang-galang na kinatawan na nagre-represent ng bansa natin. Tingnan nyo yun, ha? Nagmumura siya. Ha? Head of state, nagmumura ka. Tapos nung bumisita siya sa ibang bansa, nang miniting niya doon yung Filipino community, on stage hinalikan niya ang isang overseas Filipino. Grabe mga kabunyik. Ako hindi naman ako perfectionist. Hindi naman ako napaka-righteous. Sa totoo lang, hindi naman ako sang-ayon doon na parang tayo napaka-perpekto na natin na wala na tayong parang laging nakikita lang natin mali. Hindi. Pero tingnan nyo naman, presidente ka ng Pilipinas, tawagin mo ang Diyos stupid God. Tapos, nagmumura ka, lagi ka nalang nagmumura. Binabastos mo ang kababaihan. Ngayon, yan ang nangyari sa panahon ni Duterte. Yung ating mga Christian values, yung ating pagiging mga Kristiyano, ay parang nawala. Ang nakakalungkot, marami tayong mga kababayan na Kristiyano na pinalakpakan pa si Duterte. Tuwang-tuwa pa sa ginawa ni Duterte. Yan yung nangyari sa atin in 6 years under kay Duterte. Ngayon, nangangamba na namang makabalik yan. Si Sara Duterte gustong maging presidente ng Pilipinas at ang mga nakapaligid sa kanya, parehong mga tao na nakapaligid kay Digong. At ang gusto nilang ibalik yung Duterte brand of leadership. Wag naman sana. Si Duterte ang worst na naging presidente natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.